Kagaya ni na Chiksan ay may makukuha din siyang buhay sa taong ito. Kinakailangan niya ito lalo na't nag-iisa na lang ang buhay niya. Kung makukuha niya ito ay magkakaroon siya ng reserbang buhay kahit may masamang mangyari sa kanya ngayon. Magkakaroon ulit siya ng pagkakataong sumubok muli. Iniisip ni Solwi kung gaano ba kalakas si Duhong at kung makakaya niya ba itong talunin kung magkakaharap sila. Panandalian niyang tinawag ang atensyon ni Duhong. Napalingon naman kaagad ito pero halatang wala ito sa mood makipag-usap kay Solwi. Halatang di mapakali si Solwi habang inaabot ang isang bagay mula sa kanyang tagiliran. Parang akmang bubunot ang ating bida. Sa malawak na silid na ito magpetrabaho si Solwi. Pinapaliwanag ni Duhong ang mga bagay-bagay na gagawin at trabaho niya sa lugar na ito. Sayang lang ang mahabang oras ng pagpapaliwanag ni Duhong ng gagawing trabaho ni Solwi. Dahil tila wala namang itong naintindihan. Sa ngayon ay masyadong nakafocus ang ating bida sa hatid na dagdag buhay kung magagapi niya si Duhong. Question niya ang kanyang sarili kung magagawa niya bang talunin ang taong ito. Gayunpaman ay medyo alanganin ang ating bida lalo na't hindi niya magamit ang kanang kamay niya. Ang injury na ito ang malaking dahilan kung ba't nag-aalangan si Solwi na atakihin si Duhong. Patuloy na naglakad palapit si Solwi papunta kay Duhong. Wala naman itong ka-ideya sa mga mangyayari. Sa isang iglap ay bumunot ng patalim si Solwi at nagawa niya itong itarak sa tagiliran ni Duhong. Mukhang nawala na ang kaba ng ating bida. Ikinagulat ito ni Duhong dahil hindi niya sukat akalain na bigla na lang siyang aatakihin ni Solwi. Napatanong siya kung nahihibang na ba si Solwi at tila ba wala ito sa katinoan. Sabay tadyak dito upang mapalayo niya ang sarili kay Solwi. Naasar naman si Solwi dahil hindi niya ito napuruhan. Sayang ang tayansa niya na matalo si Duhong ng Mad Alien. Palagay niya ay kasing lakas lang ni Chiksan ang taong ito dahil isang buhay lang ang ibibigay nito kung magagapi niya ito. Habang hawak ang tagiliran ay iniisip ni Duhong kung may kasalanan ba siya kay Solwi o di nabayarang utang. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang ganito ang inasal nitong taong ito. Umiiksi na ang pagkakataon para matalo ni Solwi si Duhong. Kinakailangan na niya itong tapusin sa lalong madaling panahon, inundayan niya ito ng walang humpay na pag-atake. Alam niyang kung magtatagal ang laban na ito ay hindi ito papabor sa kanya. Sugatan man ay nagagawang makailag ni Duhong sa mga ginagawang pag-atake ni Solwi. Habang umiiwas ay pinipilit niyang mapalapit kay Solwi. At nang makakita siya ng pagkakataon ay hindi na niya ito pinalagpas pa. Agad niyang niyapos si Solwi sa bewang. Binigay niya ang buong bigat at lakas niya sa gagawin niyang ito. Nagulat naman si Solwi sa mga naging kaganapan. Mukhang mahihirapan na siyang takasan ang mga bagay na ito. Sama-sama na ang lagay niya isama pa dito na hindi niya mag-alaw ang kanyang kanang kamay kaya't nahihirapan siyang pumalag kay Duhong. Nagawa siyang eye takedown ni Duhong. Sa lakas ng impact ay nabitawan ni Solwi ang kanyang sandata. Di makapaniwala si Solwi na bigla na lang nabaliktad ang mga nangyayar. Nagulat siya at biglang natulala. Tinusok gamit ang sariling kamay ni Duhong ang lugar kung saan may injury si Solwi. Wala nang nagawa ang ating bida kundi mapasigaw na lang. Pagkatapos nito ay kumuha na siya ng punyal para itarak kay Solwi. Wala nang nagawa si Solwi kundi pagmasdan ang katapusan niya. Nagawa na siyang tapusin ni Duhong sa isang pag-atake lamang. Ang mga bagay na ito ay hindi nangyari. Ang mga ito ay gawa lang ng imahinasyon ng ating bida. Alam niya sa sarili niya na hindi niya magagawang talunin si Duhong sa lakas na meron siya ngayon. Hindi siya nakakasigurado kung mananalo ba siya sa taong ito. Patuloy sa pagdukot si Solwi. Tinanong naman ni Duhong si Solwi kung ano ba ang kailangan. Patuloy na lumakad si Solwi papunta kay Duhong sabay ngiti. Ang gusto lang sabihin ng ating bida ay excited na siyang makatrabaho si Duhong. Naglabas din siya ng pera at ibinigay ito sa kanya upang gumanda ang relasyon nilang dalawa. Alam niyang kailangan niyang gawin ang bagay na ito upang mapadali ang buhay niya sa pananatili dito sa loob ng The Heavenly Sun Archive. Sinabi ni Solwi na nagsisimula na ang taglamig at namamangha siya sa kasipagang pinapakita ni Duhong at dahil dito ay nais niyang maghandog ng kaunting donasyon para sa masipag na empleyadong ito. Sana all. Masyado namang seryoso si Duhong na akala mo'y di sanay tumanggap ng suhol. Nagpapakipot pa si Duhong at inaalam kung anong ibig sabihin ng mga ginagawang ito ni Solwi. Kinagulat naman ito ng ating bida dahil inakala niya na nagkamali siya ng kilatis kay Duhong at isa pala itong taong tapat sa tungkulin. Gumaan naman ang tensyon nang magsimulang ngumiti si Duhong at kasunod nito ay ang pagngiti na rin ni Solwi. Pinuri ni Duhong si Solwi dahil kahit bago pa lang ito ay marunong na ito sa mga kalakaran sa buhay.
Sinabi nitong mukhang di mahihirapan si Solway sa trabaho niya at kung meron siyang nais itanong ay hanapin lang niya ito. Bago pa man tuluyang umalis ay nag-iwan ng payo si Duhong kay Solway. Pinayo nito na wag masyadong magmarunong para hindi uminit ang mga mata ng taong nakapaligid sa kanya. Kinakailangan niya itong gawin kung nais niyang magtagal dito sa loob ng Heavenly Sun Archive o tumagal pa ang buhay niya. Hindi naman ito kaagad naintindihan ni Solway. Hindi niya alam kung anong iaakto sa sinabi sa kanya ni Duhong. Bago pa man mawala sa paningin ni Solway ay dinagdag pa na Duhong na napakaraming halimaw sa lugar na ito kaya't kinakailangan niyang mag-ingat. Tuluyan ang umalis ang kasama niya habang si Solway naman ay naiwang nakatulala iniisip kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kung gusto niyang tuluyang makaalis sa Demon Cult at makapaghigantay sa mga taong nang api sa kanya ay kinakailangan niyang magpalakas. Kinakailangan niya rin ng maraming ekstrang buhay kung gusto niyang maabot ang pangarap na ito. Habang nililigpit ang mga libro ay iniisip ni Solway kung papaano niya matatalo si Duhong. Matagal pa bago tuluyang gumaling ang kanyang kanang braso pero di na niya maintay ito. Kinakailangan na niyang humanap ng paraan. Patapos na ang hapon at papasok na ang gabi. Sa loob ng The Heavenly Sun Archive. Walang humpay na sinort ni Solway ang mga libro sa loob ng archive pero kabundok pa rin ang natitirang hindi naayos. Parang wala nang katapusan ang ginagawa niyang ito. Umupo muna saglit si Solway para makapagpahinga. Habang nakaupo at nagpapahinga ay nagbasa-basa si Solway ng mga libro. Nakakita siya ng kulay dilaw na libro na may pamagat na Deep Inside. Na-curious siya at agad niya itong binasa at dahil doon ay nalaman na niya ang ibig sabihin ng Deep Inside na pamagat ng libro. Agad na niya itong itinago sa kanyang tagiliran at mukhang mamaya na niya ito babasahin. Bigla namang may lumabas na window system na nagtatanong kung anong klaseng martial arts ang nais niyang malaman. Nagulat si Solway dahil hindi niya inaasahan na may ganitong klaseng system pala. Nagliliwanag ang isang libro na para bang nais nitong kunin siya ni Solway. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit siya tinatanong ng system ng ganitong mga bagay. Nabigla din siya dahil bigla na lang itong lumabas ng walang sabi-sabi. Pinagmasdan ni Solway ang libro at inisip kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sa huli ay dinampot na niya rin ang kulay green na librong ito. Kakaiba ang nangyayari sa kanya ngayon dahil nakakakilos siya di gaya noong ibang pagkakataon na lumalabas ang system window at humihinto ang oras. Ang librong ito ay may pamagat na A Guide to Samsuan. Nang hawakan niya ito ay may lumabas ulit na system at ngayon ay pinapapili naman siya nito kung anong martial arts ang nais niyang matutunan. Merong 3 pagpipilian na martial arts dito. Ang Sohway School, Joksu School at ang Holy Chogeek School. Nung una ay hindi niya maintindihan ang mga nakasulat na ito. Hanggang sa makita o mapansin niya ang Chogeek School. Naalala niya na ang school na ito ay galing din sa Fire Mask Demon style na na-master ni Gui-sama. Ang ikalawa sa pagpipilian na Joksu School ay kilala rin dahil ang former deputy commander na si Yonggigal ay natutunan din ito. Napamuni-muni si Solway at napatingin sa kisame. Hanggang sa mag-sink in na sa kanya ang nangyar. Nakakita siya ng isang martial art tome. Napaka-rare ng mga librong ito kaya tuwang-tuwa si Solway na makatsempo siya ng isa. Gayunpaman ay nagtataka si Solway kung bakit hindi available ang dalawa sa mga pagpipilian. Pero sinubukan pa rin niyang piliin ang Chogeek School. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito pwede pang matutunan sa ngayon dahil meron pa siyang injury sa kabilang braso niya. Gayunpaman ay hindi na masyado pa itong dinibdib ni Solway dahil meron pa namang isang teknik na pwede niyang matutunan. Hindi siya pamilyar sa Sohway School pero sa tingin niya ay maganda rin ito dahil kabilang siya sa magandang pagpipilian. Pakiramdam niya ay malakas din ang school na ito. Pinili na niya ang Sohway School at ngayon ay pinapapili naman siya ng system kung anong teknik ang nais niyang matutunan. Sword technique ba, hand technique o foot technique? Tingin naman niya ay pid naman niya itong matutunan anumang oras kaya't hindi na niya masyado pang pinobalma ang pagpili. Pinili na lang niya muna ang sword technique. Sinabi ng system na may ipapakita itong video. Hindi naman ito maunawaan ni Solway. Bigla nang may lumabas na liwanag mula sa sahig. Isang imahe na parang gawa sa anino ang lumabas. Meron itong hawak na espada. Bigla na lang lumabas ang aninong ito at biglang gumalaw. Pero hindi pangkaraniwang galaw ang ginagawa nito. Pinakita nito kay Solway kung papaano magsimula sa starting position at kung paano gamitin ang mga paa sa pagpivot. At sa pamamagitan din ng frosty breath nito ay nakita ni Solway kung paano ang tamang breathing technique. Pati na rin ang trajectory ng espada ay ipinakita rin sa kanya ng anino. Pinapakita ito sa kanya one step at a time. Lahat ng basic technique ng Sohway School of Martial Art ay dahan-daang ipinapakita sa kanya ng anino.
Bigla namang ulit lumabas ang isa pang Windows system. Pinapakita naman ito sa kanya kung paano gamitin ang kanyang super attack na Grand Ship Sword. At gaya nga ng iniisip ng nakararami ay hindi niya ito maintindihan. Para itong move na kailangan mong gumamit ng joystick. Hindi man niya maintindihan ang mga nangyayari ngayon ay nakakasiguro siya na ang lahat ng ito ay malaki ang maitutulong sa kanya para lumakas. Kaya't hindi niya dapat aksayahin ang pagkakataong ito upang siya ay mabuhay sa lugar at posisyong kinalalagyan niya ngayon. Hindi niya alam kung bakit sa kanya ito nangyayari pero ang lahat ng advantage at opportunity ay hinding-hindi niya palalagpasin. Sa ngayon ay ang kanyang focus ay matalo si Duhong ang direktor dito sa loob ng The Heavenly Sun Archive at gamit ngayon ang Sohway School ay magagawa niya ito.